Kamusta sa'yo? Okay, hawak na natin tong mga pinadala mong material, itong mga YouTube clip, tsaka isang gabay. Tungkol lahat sa pag-aaral ng law dito sa Pinas. Mula first year hanggang bar prep. Ang plano natin, himahin natin to para makuha natin yung pinaka-importante para sa'yo. Tama. Okay, sige. Let's unpack this. Mukhang marami-rami to. May tips sa first year, tapos may para sa working students, at itong medyo kakaibang perspective sa bar exam mismo. Interesante, no? Oo nga kasi iba-iba yung anggulo, Merong pang akademiko, merong emotional side, tapos ito parang philosophical pa nga itong sa bar eh. Tingnan natin kung paano magkokonekta lahat yan. Sige, simulan natin sa first year. Sabi dito sa gabay, grabe daw yung adjustment. Hindi na raw parang college na memoryahan lang. Kailangan daw talaga, intindihin mo at i-apply yung batas, hindi lang basta kabisado. Tapos ito pa, yung Socratic method. Nako, yung bigla kang tatawagin para mag-recite. Ready ka dapat lagi. Oo, yan yung isa sa mga malaking pagsubok talaga. Plus yung readings, di ba? Daan-daang pahina daw kada linggo. Grabe. Ito yung pundasyon eh. Subjects like persons and family relations, Crim 1, Oblicon. Pero alam mo, bukod sa subjects, yung mental adjustment talaga. Yun nga. Kailangan ng makapal na balat, sabi nga, pero dapat may humility din. Tsaka, syempre, time management, disiplina, pati yung lingwahe, English. Tapos may legalese, Latin maxims pa. Oo nga pala yung legalese. At sakto, nabanggit din sa isang clip yung kay millennial attorney na hindi lang daw talinong labanan. Ito yung sa mindset. Oo, mas importante daw yung tamang mindset, yung growth mindset. May kwento pa nga siya doon kina Pedro at Juan. Parehong matalino pero Magkaiba yung nangyari dahil sa ugali, no? Yung isa naging mayabang, yung isa naman parang sumuko agad. exactly. So yung humility na sinasabi sa gabay, hindi lang sa pakikitungo, pati pala sa pag-aaral mismo. Kailangang tanggap mong marami ka pang dapat matutunan. Magandang point yan. Hindi pwedeng, kumapit lang sa dating galing. Okay. So, nalagpasan mo na yung first year shock. Ito naman, paano pagsasabayin lahat, lalo na kung working student ka? Dito papasok yung kay millennial attorney ulit, about sa support system. Ay, oo. Crucial daw talaga yan. Pamilya, kaibigan, mga kaklase mo. Kailangan mo ng mga taong nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. No man is an island, ika nga. Totoo. At isa pa, yung studying smart, not hard. May technique siyang binanggit eh. Yung i-record mo daw sarili mo habang binabasa yung kodal. Oo. Tapos pakinggan mo habang nagko-commute ka or nag-exercise. Tama, para ma-maximize yung oras. Tsaka yung 80-20 rule na banggit niya, Pareto Principle. Yung parang malaman mo kung saan mo dapat i-focus yung effort mo. Yung 20% effort for 80% results, parang ganun. Oo, parang ganun nga, para hindi ka ma-overwhelmed. Importante rin daw yung outlet sa stress. Pero dapat constructive. Hindi destructive. Okay. Tapos yung pinaka-importante raw, Self-care. Huwag daw pabayaan yung ibang aspeto, kalusugan, finances, relationships. Kasi pag may problema ka sa ibang bagay, apektado raw talaga pag-aaral mo. May point siya doon. make sense? Okay. Ngayon, punta tayo dito sa medyo intriguing part. Yung pananaw ni Dean Riano tungkol sa bar exam. Ito yung medyo kakaiba nga. Oo. Sabi niya, dapat daw, ipagmalaki mo na nakagraduate ka lang law at may karapatan kang kumuha ng bar. Isang privilege daw yun na ilan lang ang meron. Tapos binibigyan diin niya yung hirap daw talaga ng law school. Mas mahirap pa raw kaysa master's o doctorate, lalo na yung kaba sa recitations. Talaga? Grabe yung comparison. Oo. Tapos yung pagpabagsak sa bar, tingin niya doon, hindi raw failure. Delayed success. Delayed success. Okay. Interesting na take yun ha. Tapos yung pagpasa,
bonus na lang daw. Yun nga medyo provocative yung bonus na term, no? Pero siguro ang punto niya, bawasan yung pressure. I-appreciate mo yung journey mo, hindi lang yung resulta. At yung payo niya, kahit parang alanganin ka, kunin mo pa rin daw yung bar. Oo, kasi kung hindi ka kumuha, sigurado nang hindi ka abogado next year. Pero pag kumuha ka, may chance ka pa rin, kahit maliit. Bilog ang bola, sabi niya. Parang bumabalik tayo dun sa mindset na pinag-usapan kanina, di ba? Yung haharapin mo yung challenge. Tama. Sakto. Nag-connect yung practical advice sa simula, tapos itong parang philosophical take sa dulo. Parehong magsasabi na hindi lang kaalaman ang labanan, kundi pati yung pananaw mo. So, summarizing para sa'yo, ano ba yung mga key takeaways natin? Malinaw na itong pag-aral ng abogasiya, mahabang proseso talaga. Isang marathon. Kailangan ng tamang mindset, yung matatag, yung handang matuto. Tapos, diskarte sa pag-aaral. Yung study smart, at yung support system tsaka self-care. Huwag kalimutan. At pagdating sa bar, yung pananaw mo pala, kasing halaga ng review mo. Yung ideya ng delayed success, yung pagpapahalaga sa pribilehyo na makakuha nito, pwedeng magbigay ng lakas ng loob. Okay. At bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo, base dito sa mga napag-usapan natin, lalo na sa pananaw ni Dean Riano, paano kaya kung ang tunay na halaga mo ay hindi lang pala nasusukat sa resulta ng exam? Kundi sa tibay mo, sa dedikasyon mo, sa pagtahak nitong mahirap na landas. Isang bagay siguro na pwede mong pagnilayan habang nagpapatuloy ka sa iyong journey.